I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW. But anyway, mayroon tayong updates, no? Alam nyo mga kababayan, wala naman tayong pinagdudahan. Pero sa akin naman, no, kung sino talaga yung malakas at maninira kay First Lady, palagay ko marami din talaga sila pamamaraan. Paano sirain si First Lady? So dahil dito mga kababayan, mayroon mga grupo, no, na gumamit, no, sa pangalan ng First Lady. Para daw bigyan ng pwesto sa Malacanang. Ang nag-utos daw si First Lady. Alam nyo, sa totoo lang, iba't ibang klaseng paraan para lang siraan ditong First Family. Ito, sabi po dito mga kababayan. Sabi dyan, no, 6 katao, ginamit ang pangalan ni First Lady Marcos. Ayan. Sabi dyan mga kababayan, 6 na katao ginamit ang pangalan ni First Lady Marcos. Arestado sa operasyon ng National Bureau of Investigation ang 6 na katao sa nasanabing gumagamit sa pangalan ni First Lady Lisa Aranita Marcos upang magbinta ng posisyon sa barn. Biro nyo yun. Ang akala nila, BO itong First Lady, na hindi malalaman ang katotohanan. Grabe. Yung mga tao na ito, ewan ko lang, puro paninira, no, sa pamahalaang Marcos. Kahit anong klaseng paraan na ginagawa nilang para lang makapanira, Sabi dito guys, nag-ugat ang operasyon matapos magsumbong si dating Maguindanao Governor Ismael Mangudadato sa mga kinaukulan na siya ay inalok ng isa sa mga suspect na posisyon para sa barn parliamentary government sa halagang 8 milyong peso. Sus Mario. Pag ganitong klase mga tao nag-aalok ng milyong peso, asahan nyo yan. Bogus po yan. Kumbaga mga sindikato yan, mga scammers, So, si First Lady pa, napakabait na tao, very professional, galing sa prominenteng pamilya, Aranita nga. Tapos ganyan na lang. Ano naman siguro ang masasabi ng mga parents niya, mga kapatid, if ever na ganun ang kanyang ginagawa. Professor, lawyer din eh. 'Di ba? Kung kayo naman maninira kayo, siguraduhin niyo na malakas ang ebidensya niyo, dahil kung hindi, tulad yan, makukulong talaga sila mga kababayan, Ginamit ang kanyang pangalan para lang mag-alok lang ng posisyon, sa barn, at galing daw sa Malacanang, utos ni First Lady. Biro mo 8 milyon. Ay magtaka ka na mga kababayan. Kakaiba yan. Ay yung klaseng modus operandi ng mga sindikato. Itatanungan natin, baka alam ni Kanor. So dahil dito guys, basahin ko ito mga kababayan. Ayan 6 katao ginamit ang pangalan ni First Lady Marcos para lang magkapera. Mga sindikato talaga, hindi nawawala sa bawat bansa ang mayroong ganitong klase mga tao, para lang kumita ng pera sa masamang kaparaanan. So dahil dito guys, ito po yung sinabi ni ng ating mainstream media, sa ating mga kababayan. Ay please lang, huwag niyo na gamitin ang ang First Lady or ang ating Pangulong Marcos Jr. para lang kumita kayo sa masamang paraan. Hindi po maganda yan, Ang balik yan, may karma pong kaakibat yan, mga kababayan. So dahil dito mga best, panoorin nyo ito. Hindi na nakapalagpa ang grupong ito nang lapitan ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division sa isang hotel sa Maynila nitong Huwebes. Ngayon po kayo, kasama nila yung karapatan na kumuha ng abogado. Kung hindi po kayo makakuha, bibigyan po kayo. Kasama nila ang nagrereklamong si dating Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato na inalok umano ng 2 pwesto sa Bangsamoro Parliament para sa kanyang anak at pamangkin, kapalit na 15 milyong piso. Nasa bag niyo po yan. Yan po, kukunin lang namin. Money. Nakuha mula sa bag ng isang tinatawag nilang madam
ang 100,000 pisong entrapment money. Ayon kay Magunda Datu, isang dating kakilala ang lumapit sa kanya para ialok ang posisyon. Sabi niya merong bakante na mga seats, baka gusto mo. Pero tigi 8 million. Sabi ko, sige nga. Kasi na-feel ko na budod to, scam to. Kasi sabi ko, kanino ba yan? Na mga sino ba mga contact mo? Sabi niya, si First Lady. Mga ni First Lady to. Tsaka mismo si BBM ang magkakandak ng oath, pati si ES. Nang hingi ang grupo ng paunang bayad para sa sinasabing oath-taking na gaganapin umano ngayong Biyernes. Nitong Huwebes, pinakilala sa kanya si Madam na papalit umanon Chief Minister ng Bangsamoro. Madam ang tawag nila doon eh. Ayaw nila ipakilala sa akin ang pangalan eh. Wala silang name na maibigay sa akin. Except sabi nila galing Malacanang. Kailangan daw madala ko yung pera na 15 million. Sabi ko walang problema. Agad nagsagawa ng surveillance ang NBI at biniripika sa Malacanang ang impormasyon. Pinabulaanan naman ng palasyo ng mga empleyado nila ang 6 na suspect. When we check with the palace, wala. Hindi sila kilala doon. We have a certification that they are not connected in any way sa palace, sa Malacanang. Last year, meron na ho kaming, ang NBI meron na ho mga nahuling ganito. So rampant po itong modus ng, well, we assume na grupo to, but then iba-ibang grupo kasi based doon sa initial investigation namin. Meron silang kani-kaniyang methodology. Depensa ng isa sa mga suspect na tatakbong konsehal sa Parañaque City na engganyo lang siya ng grupo matapos pangakuan ng malaking komisyon at posisyon sa gobyerno. I need some money. Diba? Kailangan ko siya para to sustain something sa sa pagtakbo. And I was promised a position also if I don't win. We're dealing with Governor Toto Magunda Datu. Pera galing sa Alam ko yung level niya. Why would I do that? Or why would I enter a kind of deal na dealing with Governor Toto na kung alam ko na hindi siya totoo. Sinampahan ng mga reklamong syndicated estafa at usurpation of authority ang mga suspect. Ito yung modus operandi kung kaya't nananawagan kami sa mga potential victims na lumapit sa NBI upang sa ganun ay hindi sila mabiktima ng ganito. Iniimbestigahan na rin ng NBI ang ilang nabanggit na mga opisyal ng gobyerno at iba pang posibleng kasabwat sa modus. Rinig nyo yun? Sino kaya ang mastermind nila itong mga to? May mga ano pa kaya? May mga alipores dyan sa looban ng Malacanang. O hindi natin alam. Mga kababayan, ang galing naman ng mga bogus nito talaga. Oo, gagamitin pa ang First Lady para lang kumita ng pera. 'Di ba? Sa mga ganyang klaseng mga alok na kalaki-laki, magtaka na kayo mga kababayan, kaya huwag kayong maniwala. Mga scammer mga yan. Ngayon, ginamit nyo ang first family, ibig sabihin, talagang malakas sila. Kaya, ginagawa nyo, yung modus nyo, para lang manloko ng kapwa. Siniraan nyo pa nga ang first family, tapos nanloko pa kayo, ayan. Ang akala nyo, kayang-kaya nyo yung banggain itong first family. Excuse me, manigas kayo. Kaya yan, tuloy. Kulong ang abutin nyo. Madala na kayo sa mga gustong maninira kay FL. Siguraduhin nyo na legit yung mga ebidensya nyo. Dahil kung hindi, diba? Malamang, makukulong ka. So, itong mga kababayan, wala na lang ginawa kundi manira sa Marcos administration, sa totoo lang. Ewan ko ba ano ba ang benefits na makukuha nila itong mga to? 'Di ba? Yung paninira nila. Kaya ngayon, ayan, nakamonitor ang pamahalaan sa mga bogus, itong mga masasamang tao, mga kababayan. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload. Bejos, bye and babus. God bless Philippines.